So, welcome back for another video. Sa video na ito, isi-share ko sa inyo yung bagong increase ko sa aking SPay Later account and sa aking Last Pay Later account. So, alam niyo naman, itong dalawang ito ang lagi kong gamit na gamit. Pagdating sa shopping app, so alam niyo naman, top 2 itong si Shopee at saka si Lazada. So, ito talaga yung lagi kong ginagamit. And talagang namamonitor ko yung mga ganap ko dito. And it's been a long time din, hindi rin ako nag-update dito sa mga to. But anyways, for your information, last year lang po ako, early last year lang ako nagkaroon ng account dito, nag-activate ako ng account dito. Last year lang yun, kung di ako nagkakamali. Sa SPay Later ko, first activation ko, first offer nila sa akin is 6,250 po yung first offer nila. While sa Last Pay Later ko is napakababa po ng offer nila sa akin, 2,500 pesos lang. But anyways, ginrab ko pa rin siya. Of course, ginamit ko pa rin siya ng ginamit. Ginamit ko sila talaga actively. And unti-unti naman, may mga changes and may mga increase tayong nagaganap dito. And so far, hindi ko naranasan yung mga pros and account, yung nababan yung account or parang hindi siya working, ganon. So, ituloy pa rin po yung paggamit ko. Pag nangungutang ako, binabayaran ko. Pag gabayad ko, uutangan ko ulit. So, ganun po yung nagiging process ko dito. But anyways, lately, sa SPay Later po, nakita ko nga po na nag-notify sila sa akin and nakita ko, syempre pinindot ko, tinignan ko kung magkano yung offer or increase nila sa akin. And nagulat naman ako, 8,500 pesos yung dagdag nila sa akin. Before this increase, meron na po akong credit limit sa SPay Later na 17,000. So, plus 8,500 pesos. Kaya po, ang general credit limit ko na ngayon is 25,500 pesos. So, mataas na yun, no? Kasi from 6,250 na nag-start ako, so, naging 25,500 pesos na po siya. While sa Last Pay Later po, nag-start niya po ako ng 2,500. Tapos, ang bagal po kaya talaga ng increase niya. Nag-i-increase po siya, ha? Nag-i-increase siya. Legit naman siya nag-i-increase. Pero parang, after a couple of so many long months talaga, doon pa lang siya mag-i-increase. Siguro nga dahil in-evaluate tayo sa payment behavior natin, mga ganyan, mga credit scoring natin dito sa Lazada, activity natin sa Lazada, kasi siguro mabagal yung increase niya. Ito po sa history ng credit limit adjustment ko. So, nung January 1, doon lang po pala ako nag-start na magkaroon ng limit boost. Temporary lang po siya. So, meron silang binigay sa akin na 2,500 pesos. So, naging 5,000 yung aking offer noon kasi nga, plus 2,500 nga na offer nila sa akin. Ang original offer sa akin is 2,500. Then, nung January 1 po, meron silang pa-credit boost. Temporary lang po ito na additional 2,500. Kaya temporarily, meron na akong balance noon na 5,000 pesos. After that po, nasundan na po siya nung March 2024. Meron akong credit limit increase na 1,500 pesos. Sa original ko na offer na 2,500, i-add natin itong 1,500 pesos. Naging 4,000 po yung aking credit limit po noon. Nag-increase siya ng 1,500 pesos. Then by month of April po, April 1 to be exact, is nagkaroon na naman po ako ng credit limit increase na 1,000 pesos. To make it 5,000 pesos na po yung available credit limit ko nung April po. 4,000 po yung available credit limit ko nung March. Then, nag-increase siya ng 1,000 sa April, kaya naging 5,000 pesos na po yung available credit limit ko. Then, this May 1 po, this month of May lang, is nag-increase na naman po tayo. Increasean nila ako ng 3,800 pesos. So, medyo mataas-taas na, no? Then, nag-total po ako ngayon ng total last pay credit limit ko na ngayon is 8,800 pesos. Then, kung napapansin po natin dito sa credit limit adjustment transaction or history ko po, parang kada every first of the month siya nag-i-increase or nagkakaroon ng offer. Kasi dito nga po, January 1, March 1, April 1, then May 1. So, every first of the month. So, abangan ko yung June 1 kung meron silang offer. So, yan po yung nagiging trend ko dito sa SPay Later tsaka sa Last Pay Later. So, parang after 1 year of using this buy now, pay later installment ni Shopee at saka ni Lazada is talagang nagbubunga rin naman talaga. So, meron na silang sunod-sunod na pa-increase sa atin. Sa akin personally, parang monthly, nag-i-increase talaga siya. So, ito sa SPay Later ko, gamit na gamit ko po talaga to kasi diba, na-share ko naman sa inyo na kino-convert ko siya sa Cash Buy Maya Business App. Then, after converting that na tuloy-tuloy, parang tuloy-tuloy din yung increase niya. Parang every month meron din siya. Hindi nga lang every month eh. Nag-offer sila sa akin ng increase, temporary. Then, after that, nag-offer ulit sila ng regular increase sa akin. So, clearly po, gustong-gusto po talaga ni SPay Later at saka ni Last Pay Later. Ginagamit po talaga yung kanilang pa-loan dito like Buy Now, Pay Later na ginagamit nga po natin sa pag-checkout ng ating mga orders dito sa Lazada or Shopee. And somehow, nakaka-cash out din natin to like SPay Later, Buy My Business App. So, gustong-gusto po niya na nagagamit talaga to, of course, dahil kita nila yon, nagkakaroon sila ng interest doon. Yun naman talaga ang gusto nila. In return, nai-increasean tayo, nagkakaroon tayo ng offer, which is good thing din naman sa
sa atin kasi kahit pa paano, di ba, naging eligible tayo sa mga matataas na offer. So, tips ko po sa inyo is keep using this as pay later and last pay later and grab natin tong mga pa-offer nila na ganito kasi hanggat hindi po talaga natin itong ginagrab or ginagalaw is hindi po siya nag-i-increase or ang baba po ng chance na ma-increasean tayo. So far naman po, hindi po nagbabawas ang offer ko dito sa as pay later at saka sa last pay later. So, kung na-offeran ako ng ganito kataas 25k, so hindi po siya nagbabawas like G-Loan or sa G-Gives. Hindi siya ganun. Parang pataas siya ng pataas. Sa akin, nasa experience ko to. Hindi ko pa siya na-experience na na-offeran ako ng 25k. Hindi ko ginamit. Naging 10k na lang yung offer. So, hindi ko po naranasan yun kasi ginagamit ko siya regularly and hindi ko pa siya na-experience sa both sa Lazada, sa last pay later, tsaka sa as pay later ko. Kaya, I advise po na kung meron naman kayong bibilhin sa Shopee or sa Lazada or gagamitin nyo as payment method, so gamitin nyo na lang talaga siya than cash kaysa mag-cash kayo. Kasi tinitingnan nga po nila dito is yung ating payment behavior, yung ating credit history dito, eligibility natin para ma-increasean tayo ng mas higher loan, which is in the future magagamit din natin, malay mo magagamit din natin, di ba? So naman po akong ibang magic na ginawa dito, ganun at ganun lang din talaga, napaka-basic lang, gamitin lang natin tong mga to, and syempre pay on time, wag kayong madidelay dito. Kasi ako po kasi talagang lagi akong advance dito magbayad, parang 5 days before the due date is nagbabayad na po ako dito, hindi ko na siya sinasagad. So hindi ko siya sinasagad na on time talaga ako magbayad, so hindi po ako ganun magbayad. Siguro na-notice yun ni Shopee and Lazada na ganun akong uring client nila, kaya siguro nagkakaroon po tayo ng sunod-sunod na increase dito. So be patient lang sa mga wala pang increase. Kasi rin naman naging patient din talaga ako, lalo sa akin last pay later, napakakunat po mag-increase niya, parang after 1 year, tsaka ka pa mag-increase. Parang sabi ko nga, mag-i-increase pa ba ako? Kasi parang hindi talaga nag-i-increase o hindi talaga gumagalaw yung aking credit limit. So be patient lang, tapos tsaga lang talaga. Tapos syempre of course, huwag kayong magka-violation dito, lalo sa payment. Mahalagang malaga sa kanila yon. Lalo kay Shopee, napakahigpit mo ni Shopee sa kanilang payment, and once na nasira yung record mo, parang hirap-hirap nilang i-please na. So yun po. So yun lamang po. I hope may natutunan kayo sa video ito. I hope nakatulong tong video sa inyo. So gusto niyo yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. And click niyo po yung bell button para yung mga bago ko po mga update dito or bagong videos, ma-notify po kayo and ma-inform po kayo. So thank you po for watching this video. Bye!